Ayun, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Good answer po yung kay Sir narito. Pwedeng gumamit ng light from the sun using mirror or paggabi naman, pwedeng gumamit ng flashlight. No? Kailangan lang din po, syempre, may tao, both sides. And then yung answer naman ni Quizon is yung sa device mismo. Kapag tumapat na, kapag nag-green na daw, yun po yung indication na tama po yung direction or yung tutok ng devices natin. Okay. Yung sagot ko naman, yung hinahanap kong sagot, pwede tayong gumamit ng Google Map. At least doon, may kita mo kung saan na nakapwesto. Para ka rin nakakompas. Alamin mo lang kung ano yung direction. I-check mo lang din sa mapa. Tapos, i-rotate mo lang yung phone mo kung saan mo siya itatapat. Doon ka na rin mag-base kung saan mo itatapat yung antenna. Okay, so lalo na yung sa mga gumagamit ng Google Maps, alam po nila yan. Okay, now let's proceed po after ng compass. Again, nandito po tayo sa discussion ng mga tools and equipment ha. Yan, naputol po tayo dito kanina sa compass natin. Again, ito po yung tsura ng compass natin. Proceed po tayo sa mga susunod. So ito naman is yung diagonal pliers or side cutter na tinatawag. Hindi ko na siya babasahin. So ang purpose nito, syempre, to cut wires. Okay? So kung gusto nyo basahin, naka-record naman to. Mamaya, post nyo na lang, tapos basahin nyo na lang. Basahin ko na lang itong mga numbers niya. So position, the deep wire in the jaw, leverage matters, orient the flat side correctly, flush and beveled, establish a firm grip, and then lastly, shield and squeeze, prevent flying pieces. Okay, so pag-cut nyo kasi yan, mostly yung mga nakat na wires, lalo na pag maliliit, tumatalsik po yan. Okay, so pwede po yan mapunta sa mata ninyo, kaya kailangan din may suot kayong safety goggles. So kaya ng discussion natin last time. Ito naman po is yung RJ45 crimping tool. An RJ45 crimping tool is used to attach plastic modular connectors to the ends of Ethernet cables, so like Cat5 or Cat6. The tool squeezes the connector, forcing tiny copper teeth down into the individual wires to establish a data connection while simultaneously locking the plastic clip onto the outer cable jacket. So dito naman, kung paano natin siya gamitin, siguro naman may mga nakagamit na sa inyo nito. Nung nag-CSS kayo, hindi na ako nagkuha ng video kung paano siya proper gamitin and then kung ano yung mga techniques kung paano mag-create ng network cables. De-demonstrate ko na lang to kapag pumunta na tayo sa core tree natin. Dito kapag magko-configure na tayo ng CPE. So, kailangan face-to-face yan. And doon ko na rin tuturo sa inyo kung paano yung mga procedures and techniques para mas madali kayo makapag-create na network cables. So again, ito po yung gagamitin natin. Siyempre, kailangan ng network cables and yung RJ45. Okay, next sa tools natin is extension cord. Siyempre, pang-extend ng wires, ng kuryente. Okay, extension cord is incredibly convenient but they are designed strictly as temporary power solution. Not permanent wiring. Using them incorrectly can overload your electrical system, damage your appliances, or create serious fire hazards. So sa electrical kasi, yan, may mga wiring standards pa. Hindi pwedeng octopus connection. Depende sa wire na gagamitin kung ano ba yung isasaksak. Pero dito, ang purpose nga nito is to extend yung power solutions natin. Alam naman natin kung saan gagamitin yan. Ayun, flashlight. Nandito pala yung sagot eh. Using a flashlight seems incredibly straightforward, but modern flashlights, especially tactical, LED, or rechargeable models, have specific features. Basta flashlight, any flashlight naman will do. Lalo na kapag inabot ng gabi sa bubong, at least kailangan tapusin yung trabaho, kailangan natin ng ilaw. Kaya nga nasabi din ni Bernardo, at least may flashlight, pwede nyo gamitin signal. Kung nasan na po ba yung kabilang side na pwede nating tutukan. Okay? Tapos, yung standard screwdrivers, alam naman po natin kung saan gagamitin. So, ang standard natin, Philip and flat. Okay, so, yung Philip, yun yung may cross. Yung flat naman, yung slotted type. And then, hammer, kasama pa rin po yan. So, pampukpok sa katabi. And then, pako, kung may kailangan pukpukin. Pero mostly, ang pagka sa bubong naman, puro screws yung ginagamit natin. Bawal tayo magpukpok doon unless kailangan. Tapos, ito naman yung level bar. So,
A lever bar is often called spirit level or bubble level. Is a tool used to determine whether surface is perfectly horizontal level or perfectly vertical down. So, ginagamit po natin to para malaman natin kung pantay po ba yung tinatayo nating poste horizontally. So, hindi po kasi pwede yan nakatilt. So, kailangan perfectly straight po siya para at least weatherproof siya. Hindi siya basta-basta mabubuwag or basta-basta matutumba kapag iniwanan na natin. So, paano po siya gagamitin? Meron pong vial na tinatawag. Yung vial, ayun po yung parang tube na merong liquid sa loob, mostly kulay green. Doon po natin malalaman kung pantay po yung poste na gagawin or any platform na susukatan natin kung pantay pa. So meron tayong center vial, end vial, and then 45-degree vial. So sa center vial natin, yun po yung nasa gitna. Okay? So ginagamit natin siya para matest natin kung flat surface ba. Okay, so paano natin malalaman kung flat surface? Liquid po yung nasa loob nito. So ibig sabihin, kapag nakatilt, wala po siya sa gitna. Pwede po kayo. Ayan. Kita naman yung screen, di ba? Ayan, liquid. So, siguro most of you is marunong na gumamit nito. So, pero for those na hindi pa nakakapag-try, ganito po siya titingnan. So, para malaman natin na flat yung sinusukat natin, kailangan nasa gitna po yung patlang niya o yung parang concave shape ng liquid. Okay? Kapag patayo naman, dito naman tayo titingnan kasi naka-vertical position na yung level bar. So, kailangan dito, nasa gitna din yung patlang niya. Okay, kapag 45 degrees naman, pahiga, dito naman natin siya titignan. Lagi natin titignan yung bawas na tubig dun sa gitnang portion. Okay, so magnetic naman to, gagamit din tayo nito kapag sa practical na para makita natin kung patay ba yung poste o yung bus na tinatayo natin. Okay, next natin is yung long nose. Reaching and grabbing while bending and then cutting while dead. Okay, so ito is ginagamit. Ang difference ni long nose sa place natin is mas mahaba yung tip niya. Kinukuha niya yung mga, for example, nasa mga sulok ng mga screw. Doon po, yung reaching and grabbing the narrow tip can squeeze into cramped spaces. Okay, pwede rin siyang gamitin as wire bending kasi nga medyo matulis yung kanyang dulo. And then, pang-cutting wire din, syempre. May pang-cut din po siya. Okay, and then ito naman yung combination wrenches natin. So dito kanina, yung first tool natin is adjustable. Ito, yung combination wrenches, hindi siya adjustable. Combination sa naman different sizes. So in this case kasi, hindi na natin problemahin kung luluwag ba yung size ng wrench kapag adjustable wrench. So ito, fix na natin siyang magagamit. Pipiliin mo lang yung tamang size dun sa tamang bolt. Tapos, pwede mo na siyang i-loosen or i-tighten yung bolt na ginagamit natin. Kaya nga lang, syempre kapag combination, dala-dala mo to lahat. Unless, compare doon sa adjustable, kahit isa lang dala mo. Yun nga lang, yung uses nila is much different. Okay? O toolbox, lagay ng tools. And then, ito naman yung ating vice grip. Wrench din siya, pero ito is pwedeng mag-hold or mag-grip ng mga bolts natin or ng mga screw. Okay, so kung paano siya gamitin, wala akong video. Most of you alam naman na gamitin to. Hindi yung nakapag-search ng video kung paano siya gamitin. Basahin na lang natin ito. So, vice grip acts like a portable handheld vice. Once you squeeze the handle completely shut, it's completely shut. They lock themselves onto a bolt, pipe, or piece of metal with immense mechanical force. So, allowing you to let go and work completely hands-free. So, ibig sabihin, pwede nating i-hold yung bolt kahit bitawan natin mismo yung vice grip. Automatic siyang maglalak. Okay, so ayan, ito po yung locking mechanism niya. Parang. Tapos ito naman yung adjustan kung gaano kaigpit or gaano kalawag yung kailangan niyang i-grip. Okay? Last na pala yun. Ito na pala yung last sa tools na. Ay, di ko pa pala tapos magawa ng mga presentation. So, meron pa palang natitira, kaya lang ganyan lang pala yung katapos ko. Ayan, ito sa vice grip.
Siguro ito mga next natin na equipment and materials, discuss na lang natin to sa susunod na meeting. Okay, okay ba sa inyo yun? Sagot? Okay po, sir. Yun. Okay. So after this, any questions pala muna? May tanong po kayo? Wala? Okay. So kung wala na pong questions after this, pupunta po kayo ng Google Classroom ninyo. Nakuha ko sino kasali. Meron tayong 15 dito na students. Pero pagdating sa listahan ko, yan ba ano? Yung listahan ko. 20 kayo. So ibig sabihin may 5 pa nawala sa Google Classroom. Ito lang po yung mga kasali sa Google Classroom. So yung iba, mag-join na po dito. Kasi po dito yung makikita yung mga quiz saka yung mga recorded videos natin every week. Okay? So yan, naka-upload na sa Google Classroom yung Q2. Tapos mamaya, edit ko na lang to para i-upload din yung recorded meeting natin today. Kapag na-upload ko na, i-update ko na lang sa kayo kung uploaded na. Pero ngayon, after the meeting, pwede nyo nang i-open agad to tapos answerin nyo na. Tapos mag-take kayo ng screenshot na na-answeran nyo na tapos na, Q2 yung nakalagay doon. Huwag nyong isi-send sa GC. Send nyo dito sa mga individual folders ninyo. Kagaya niyan. Okay? Kagaya niyan, may file name pa, pinalitan nyo para at least di ako malito. Kayo, palitan nyo na lang din ng file name kasi nga, pagka tinignan ko, minsan walang Q1 na nakalagay. Lagyan nyo ng file name. Ha? Okay? Tapos, doon po sa mga hindi nakaka-attend na online, kunyari may anong trabaho, yung mga pictures nyo, para at least baka mamaya mabawasan kayo ng allowance. Pag nag-submit ng picture sa TESDA, lagay kayo, open kayo ng Zoom, SS, upload nyo lang dito. Kagaya ng sinabi ko nung first meeting natin. Inulit ko lang ha. Maliwanag? Maliwanag ba? Yes po, sir. Yun. Meron pa Yes pong po, tanong? sir. Questions? Meron pa? Wala na. Okay. Wala ng questions. Picture ulit. Labas mo ka para makita yung mga natin. Baka kasi makalimutan yung maglagay ng screenshots doon. Wait lang ha. Open lang po muna. Magte-take lang ako ng maraming screenshots. Okay, so ayan, nakapag-take na ako ng screenshots. So after this, pag nag-end na, ay-end ko na pala, wala naman ng tanong, no? Yung recorded meeting, mamaya i-upload sa Classroom, tapos pwede nyo nang i-take yung quiz natin for this week. Okay, so kung wala na pong tanong, pwede na pong mag-out. See you next week. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good